Kung nanonood ka ng balita ngayon, alam mo nang nangyari sa Middle East. Digmaan, tensyon, at ang pinakadirektang epekto nito sa ating buhay bilang Pilipino, tumataas ang presyo ng langis sa buong mundo. Kasi ang Middle East, yun ang pinakamalaking source ng crude oil ng halos lahat ng bansa, kasama na ang Pilipinas. At kapag mahal ang langis sa world market, automatic, mahal din ang gasolina dito. Tapos mahal ang gasolina, mahal ang pamasahe, mahal ang pagkain sa labas, mahal ang mga bilihin sa tindahan. Kasi lahat ng produkto na nakikita mo, galing probinsya man o galing abroad, dinala ng truck, ng barko, ng sasakyan na gumagamit ng gasolina. Hindi pa natatapos doon. Pag mahal ang gasolina, ang mga basic commodities, bigas, manok, isda, gulay, karaniwang sumusunod ng presyo. Kasi ang mga magsasaka at mga vendor, sila rin ay may gastos sa transportasyon. At yung dagdag na gastos nila, ililipat din nila sa atin. Ibig sabihin, kung hindi pa nararamdaman ang epekto ngayon, malamang mararamdaman mo sa mga darating na linggo. At ito ang gusto kong sabihin sa'yo. Maraming video ang nagsasalita ng tipid tips para sa mga may kotse. Pero yung karamihan sa atin mga Pilipino, yung mga commuter, yung umaasa sa jeep, sa bus, sa trike, sa paa, paano tayo? Paano tayo makakatipid sa panahon na ganito kahirap? Yon ang pag-uusapan natin ngayon. 10 practical na tipid tips na espesyal para sa mga hindi nagmamaneho. Hindi ito abstract. Hindi ito para sa may malaking puhunan. Para ito sa ordinaryong Pilipino na gusto lang maging handa. Tara na! Tip number 1. Maglakad kung walking distance lang. Ito yung tip na alam ng lahat pero ginagawa ng iilan lang. Sanay na kasi tayong sumakay kahit malapit lang ang pupuntahan. Kasi mainit. Kasi nakakapagod. Kasi may trike naman. Pero isipin mo ito. Kung ang isang sakay ng trike ay 15 hanggang 20 pesos at 3 beses ka sumasakay sa isang araw para sa mga malalapit lang na destinasyon, yun ay 45 hanggang 60 pesos na. Sa isang buwan, halos 1,500 pesos. Puro pamasahe. Para sa mga lakad na kaya mong lakarin sa 10 minuto. At ang bonus? Libre ang exercise. Hindi kailangan ng gym membership. Hindi kailangan ng equipment. Ang maglakad ng 30 minuto sa isang araw ay nagpapababa ng blood pressure, nagpapalakas ng puso, nakakatulong sa mental health. Sa Pilipinas na mataas ang cost ng healthcare, ang iwas sakit ay katumbas ng malaking tipid. Ang simple na rule, kung kaya mong marating ang isang lugar sa loob ng 10 hanggang 15 minuto na paglalakad, lakarin mo na. Isang beses kang magagalit sa init, pero tuwing katapusan ng buwan, makikita mo ang pagkakaiba. Tip number 2. Pagsamahin ang mga lakad sa isang biyahe. Ito ang tinatawag na trip bundling. At isa ito sa mga pinaka-epektibong tipid strategy na halos hindi na pag-uusapan. Ganito kasi ang karaniwang nangyayari. Lunes, pumunta sa palengke. Martes, nagpadala sa LBC. Miyerkules, nagbayad ng kuryente. Huwebes, bumili ng gamot. Biyernes, naggrocery. 5 biyahe, 5 pamasahe. Pauwi, pabalik. Kung 50 pesos ang pamasahe per round trip, yun ay 250 pesos sa isang linggo. Pero kung pinagsama-sama mo yung mga lakad na yon sa 2 o 3 araw lang, agad kang nakatipid ng kalahati ng pamasahe mo. Parehong mga errands, mas konting biyahe. Ang trick dito ay magplano ng 1 araw sa simula ng linggo. Tanungin mo ang iyong sarili. Anong mga lakad ko ngayong linggo? Pwede bang sabay-sabayin ang ilan? Konting plano, malaking tipid. Tip number 3. Magdala ng pagkain imbis bumili. Ito yung tip na palagi mong naririnig mula sa iyong nanay. At tama ang iyong nanay. Kasi ito ang chain reaction na hindi natin palaging napapansin. Mahal ang gasolina, mahal ang deliveries ng mga supplier, mahal ang operating costs ng mga karinderya at restaurant, kaya mahal na rin ang pagkain sa labas. Yung 60 pesos na almusal na dati mong inorder, baka 80 pesos na ngayon. Yung 120 pesos na tanghalian, baka 150 pesos na. Sa isang araw, parang maliit lang ang pagkakaiba. Pero sa isang buwan, kung 2 beses ka kumain sa labas sa isang araw at ang average na dagdag na gastos ay 40 pesos bawat kain, yun ay 2,400 pesos sa isang buwan na puro dagdag na gastos dahil sa presyo ng gasolina. Ang solusyon ay simple, pero kailangan ng disiplina. Magluto ng extra sa gabi para may baon ka bukas. O mag-prepare ng simple na baon. Pandesal, itlog, prutas. Hindi kailangang bongga. Kailangan lang na hindi ka magbabayad ng restaurant price
para sa pagkaing pwede mong lutuin ng mas mura sa bahay. Tip number 4. Magluto sa bahay kesa kumain sa labas. Ito ay related pa din sa nakaraang tip. Kung magluluto ka sa bahay, may kontrol ka sa lahat. Sa dami ng pagkain, sa sangkap, sa gastos. Kung bumili ka ng 1 kilo ng manok sa palengke ngayon, maaari kang gumawa ng 3 hanggang 4 na ulam mula doon. Kung yung parehong kilo ng manok ay binili mo na bilang lutong pagkain sa labas, 3 o 4 na beses kang magbabayad ng restaurant price. Ang pagpakaiba ay malaki. Kasi kapag kumain ka sa labas, hindi ka lang nagbabayad ng pagkain. Nagbabayad ka ng overhead ng tindahan, ng sahod ng mga empleyado, ng kuryente nila, ng renta nila. Lahat ng yon ay kasama sa presyo ng iyong ulam. Sa bahay, yung overhead na yon, nasa iyo na. Kaya mas mura. Ngayon, alam ko ang susunod na maririnig ko. Wala akong oras magluto. Pero hindi kailangang komplikado. Adobo, sinigang, ginisa. Mga putaheng simple pero masustansya. Kung kaya mong magluto ng sinigang sa loob ng 30 minuto, kaya mo nang makatipid ng malaki sa isang buwan. Tip number 5. Mag-grocery o mamalengke 1 beses sa 1 linggo. Ito yung tipid tip na parang maliit lang ang epekto. Hanggang sa kalkulahin mo. Kung pumupunta ka sa palengke o sa grocery 3 beses sa 1 linggo, 3 round trip na pamasahe yun. Kung 2 beses lang, 2 round trip na pamasahe lang. Kung 1 beses, 1 lang. Ang logic ay simple. Mas kaunti ang biyahe, mas kaunti ang pamasahe. Pero ang mas malalim na benepisyo ay ito. Kapag 1 beses ka lang namimili, mas planado ang iyong mga bibilhing pagkain. Mas mababa ang chance na mag-impulse buy ng mga hindi mo naman talagang kailangan. Para magawa ito, kailangan ng konting meal planning. Sa simula ng linggo, isipin mo ang mga putahe na lulutuin mo para sa 7 araw. Ilista mo ang mga sangkap at bilhin mo lahat ng yon sa iisang biyahe. Mas tipid sa pamasahe, mas tipid sa oras, mas tipid sa lahat. Tip number 6. Bumili sa palengke o mas murang tindahan kesa sa convenience store. Ito ay isa sa mga pinakamalinaw na tipid tips. Pero nakakapagtaka kung gaano karaming Pilipino ang hindi pa rin ito ginagawa. Ang convenience store ay convenient nga. Pero binabayaran mo ang convenience na yon. Ang isang lata ng sardinas sa 7-Eleven, mas mahal kesa sa grocery o sa palengke. Ang 1 litro ng gatas, mas mahal sa convenience store. Ang mga simpleng bilihin, asukal, mantika, bigas, mas mahal sa convenience store kumpara sa palengke o sa mas malalaking grocery. Bakit? Kasi ang convenience store ay nagbabayad ng mas mataas na renta. Mas mahal ang kanilang overhead. At yung dagdag na gastos nila ay nilipat nila sa presyo ng produkto. Ang palengke naman ay mas mura kasi direkta ang mga vendor sa supplier o sa magsasaka. Mas maikli ang supply chain, mas mura ang produkto. Ngayon na inaasahan nating tumaas pa ang presyo ng basic commodities dahil sa oil price hike, mas mahalaga kesa kailanman na malaman kung saan ang pinakamura at pinakasulit na lugar para mamili. Tip number 7. Mag-carpool o sumabay sa kakilala kung may pupuntahan. Ito ay tipid tip na akma sa Filipino culture kasi tayo naman ay likas ng mapagbigay at friendly. Pero kahit ganun, hindi natin palaging ginagamit ang ating network para makatipid. Kung may kakilala kang kapitbahay na parehong may lakad sa parehong lugar, simbahan, ospital, merkado, opisina, makiusap kang sumabay. O kung ikaw ang may sasakyan, imbitahan mo silang sumabay at hati na kayo sa gastos. Sa commuting, maaari ring mag-usap kayo ng mga katrabaho o kapitbahay tungkol sa sabay-sabay na punta sa trabaho. Para kahit jeep ang sinasakyan, mas mababa ang total na pamasahe ng grupo. Ang pakikisama, yung Filipino value na yon, hindi lang yon para sa salo-salo at handaan. Yun ay para din sa mga praktikal na bagay tulad nito. Ang tunay na komunidad ay nagtutulungan, hindi lang sa emosyonal, kundi sa pang-araw-araw na buhay. Tip number 8. Mag-online shopping kung mas praktikal. Ito yung tip na kailangan ng konting pag-iisip bago gawin. Kasi hindi palaging mas mura ang online shopping. Kailangan mong kalkulahin. Pero ito ang logic.
Kung ang isang produkto ay available online sa parehong presyo ng sa tindahan o kahit mas mahal ng konti, pero ang delivery fee ay mas mura kaysa sa iyong round trip na pamasahe, mas sulit ang mag-order online. Halimbawa, kung ang pamasahe mo papunta at pabalik sa tindahan ay 80 pesos at ang delivery fee ng isang online order ay 49 pesos, mas tipid ang online. Lalo na kung mabibili mo na sa iisang order ang maraming kailangan mo. Ang mga platforms tulad ng Shopee, Lazada at maging ang GrabMart o Foodpanda para sa pagkain, maaaring maging mas praktikal kaysa personal na pagpunta sa tindahan kung ang layunin mo ay makatipid sa pamasahe at oras. Ang susi, kalkulahin mo palagi. Huwag basta mag-order online dahil madali. Tanungin mo ang sarili mo kung totoo bang mas mura ito kaysa personal na pumunta. Tip number 9. Iwasan ng impulse buying. Ito ay may direktang koneksyon sa isa sa mga nakaraang tips, yung paulit-ulit na pagpunta sa tindahan. Alam mo kung kailan mas mataas ang chance ng impulse buying? Kapag paulit-ulit kang pumupunta sa tindahan nang walang malinaw na listahan. Kasi bawat beses na punasok ka sa grocery o sa palengke, may makikita kang gusto, may sale, may bagong produkto, may mukhang masarap na ulam na hindi mo naman naplano. At ang bawat impulse buy, kahit maliit, ay nagdadagdag sa iyong total na gastos. 50 pesos dito, 80 pesos doon. Sa dulo ng buwan, hindi mo alam kung saan napunta ang libo-libong piso. Ang solusyon? Maglista ka bago pumunta sa tindahan at sundin mo ang listahan. Kung hindi nasa listahan, huwag bilhin. Maliban na lang kung talagang kailangan at may makikitang magandang deal na sulit. Kapag mas mababa ang frequency ng iyong pagpunta sa tindahan, mas mababa ang exposure mo sa temptation ng impulse buying. Isa itong direktang benepisyo ng tip number 5, ang mag-grocery isang beses lang sa isang linggo. Tip number 10, mag-stock ng basic commodities kapag may budget. Ito ang pinaka-strategic na tip ngayong may oil price hike. Kasi ito ang pattern na laging nangyayari. Tumataas ang gasolina. Tapos after a few weeks, tumataas ang presyo ng pagkain at ibang bilihin kasi ang transportasyon ng mga produkto ay nagiging mas mahal at yung dagdag na gastos ay naililipat sa consumer. Yun ay tayo. Ibig sabihin, kung may budget ka ngayon, pwede kang mag-stock ng mga basic commodities sa kasalukuyang presyo bago pa tumaas yan. Ano ang maaaring i-stock? Bigas, delatang pagkain, sardinas, corned beef, guray, asukal, asin, mantika, mga produktong hindi mabilis masira at lagi mong ginagamit. Hindi ito hoarding. Hoarding ngayong bumili ng labis sa kakailanganin para itago o ibenta ng mas mahal. Ang pag-stock para sa sariling paggamit ay smart financial planning. At kung makakamit mo ito, kahit tumaas ang presyo ng bigas bukas, hindi mo mararamdaman agad yung epekto. Binigyan mo ang sarili mo ng buffer. Binigyan mo ang iyong pamilya ng proteksyon. 10 tips na, pero gusto kong mag-iwan ng isang mahalagang pag-iisip. Ang mga nangyayari sa Middle East, ang digmaan, ang tensyon, hindi natin yun kontrolado. Ang oil prices sa world market, hindi natin yun kontrolado. Ang desisyon ng gobyerno tungkol sa pamasahe at presyo ng bilihin, hindi natin palaging kontrolado. Pero ang ating mga gawi sa araw-araw na buhay, yun ay nasa atin. At ito ang isa sa mga pinaka-importanting leksyon sa personal finance. Hindi kayo mayaman o nagiging financially stable dahil malaki ang sahod mo. Nagiging financially stable ka dahil mas matalino ka sa pag-manage ng kung ano ang meron ka. Malaki man o maliit. Ang 10 tips na pinag-usapan natin ngayon ay hindi para sa mayayaman. Para ito sa ordinaryong Pilipino na gusto lang maging handa sa mga panahon na ganito kahirap. At ang pagiging handa kahit sa maliliit na bagay ay isang anyo ng financial wisdom na kailangan nating linangin. Mahirap ang panahon ngayon. At malamang dahil sa nangyayari sa ibang panig ng mundo, lalo pang mahihirapan tayo sa mga darating na buwan kung hindi tayo maghahanda. Pero eto ang alam ko, ang Pilipino ay malikhaing tao, matiis, matiisin, at kapag may sapat na kaalaman, marunong mag-adapt. Hindi kailangan ng malaking sweldo para makatipid.
Hindi kailangan ng malaking negosyo para maging financially aware. Kailangan mo lang ng tamang kaalaman at ang desisyon na gamitin yon sa araw-araw mong buhay. Kaya sa gitna ng lahat ng pag-aalala tungkol sa gasolina, presyo ng pagkain at kung ano pang mangyayari, huwag ka munang magpanik. Magplano ka, kumilos ka, at isa-isang araw, isa-isang matalinong desisyon, magiging mas handa ka. Kung natutunan mo kahit isa mula sa video na ito ngayon, ibahagi mo ito sa iyong mga mahal sa buhay, sa iyong kapitbahay, sa iyong kaibigan na commuter, sa iyong ate o kuya na parehong naghahanap ng paraan kung paano kayanin ang panahon na ganito. Kasi ang financial education ay hindi lang para sa iisa. Para ito sa bawat Pilipino na gustong maging handa. Hindi lang bukas, kundi sa lahat ng darating panghamon. Ako si Jose. Patuloy na mag-invest, hindi lang ng pera, kundi ng kaalaman. Magkita-kita tayo sa susunod na video.